Hi guys! Welcome to Firefly on Tour. On today's Firefly on Tour adventure, I will be giving some tips and travel guides if you want to go abroad and it is your first time going there, and what are the things you must expect, and at the same time some advice and recommendation that I can give you. So let's go! First thing first, you must have the Philippine passport. Okay, this vlog is especially for Philippine passport holders, okay? So, passport ng Pilipinas ang kailangan nyo i-present kung kayo ay pupunta ng ibang bansa dahil ito yung kailangan natin na tinatatakan nila sa immigration at the same time sa ibang bansa pag lalabas kayo. Okay, ito yung bali ID natin. Next thing is you have to have the airline ticket. So, ano yung airline ticket natin? Ito yung ticket na it's either i-download mo siya, pwede siyang e-ticket or i-print out mo. Depende sa airlines na gusto nyong sakyan. So, maraming airline company sa Pilipinas. Actually. But then, depende sa budget ninyo at dun sa destination kung kinikater ba niya yung trip na yon. So, for example, gusto mo ng Cathay Pacific going to Hong Kong. So, may Cathay Pacific naman. Gusto mo ng Cebu Pacific lang, medyo cheaper ng konti, di sa Cebu Pacific ka. And other airline company na mapagpipilian nyo. Arrival at the airport. So, pagdating natin, kabili tayo ng ticket, meron tayong passport. Darating ba tayo ng airport? Ilang oras? So, pag-alat po tayo ng 2 to 3 hours kung pupunta tayo ng airport at nandun na tayo sa airport. Okay, so why? Ba't ang haba naman? Yes, kasi po, unang-una, ang Pilipinas ay napaka-traffic. So, sa kalsada pa lang, hindi mo alam kung anong oras ka makakarating sa airport. And pagdating mo sa airport, there are times na ang haba ng pila papasok pa lang sa entrance, sa loob ng airport. And pangatlo, na bakit kailang mahaba yung oras, sa immigration, minsan umaabot ng ilang oras bago ka ma-entertain sa pinakaunahan. Why? Kasi minsan maraming kino-question, maraming nakapila. Okay, last solo trip ko, I think inabot ako ng 1.5 hours nakapila lang doon sa immigration para lang sa makalabas ng Pilipinas. So yun, so 2 to 3 hours ang ating expected na oras kung tayo ay iaalat natin sa ating airport activities. Okay, next. Kapag kayo dumating sa airport at lalapit kayo doon sa front desk ng airline company na sasakyan yung eroplano, ipapakita ninyo ang inyong pasaporte kasama ang inyong airline ticket. Then, hihingi nun yung Philippine tax. Most of the time, hindi ako nagbabayad ng Philippine tax sa online. So, ang ginagawa ko pagdating doon, nagbabayad na ako. Pag nakalimutan nyo naman, okay lang yun. Bali, ang gagawin ng front desk, pababalikin muna kayo sa Philippine tax, tapos mababayad kayo. Pagbalik niyo, bibigay na sa inyo yung boarding pass. Ibig sabihin, ready na kayong pumasok sa immigration. Bago kayo pumasok ng immigration, tatandaan ninyo, there is also a foreign exchange sa loob ng airport, sa labas ng immigration, and pagkalabas ninyo ng immigration. So, mamimili na lang kayo. Kailangan ba nagpapalit ng pera? Yes. Yes, kasi kahit pa paano, at least meron kang currency na bansang pupuntahan nyo in case of emergency. May cash ka. Another thing, wag nyo nang ipapalit lahat kasi sometimes mas preferred nila, katulad ng sa Europe, mas preferred nila yung card or yung debit card na lang ang gagamitin nyo. And sometimes, sa mga bansang pinupuntahan ko, doon na mismo ako nag-withdraw sa ATM ko kasi mas mababa ang exchange rate. So, yon. Pero dapat meron kang at least may cash ka na in case na emergency doon sa bansang pupuntahan mo. Yun lang tip ko. Next, pagdating sa immigration, nakapasok ka na sa immigration, pipila ka. Meron kayong form na sasagutan. Ito. Sa form na yon, i-download nyo yan, sasagutan nyo, i-screenshot nyo, ibig sabihin na nakasagot na kayo, nakapag-submit na kayo. Kasi hinihingi yan yung reference number doon sa immigration. Sa immigration, doon kayong tatanungin,
Yung whereabouts nyo, yung saan kayo pupunta, ilang days kayo, ano yung kung ano-ano pa. Okay, sometimes naho-hold sa immigration. Nahold ako sa immigration one time sa Cebu, which is in a different vlog, nasa link down, hanapin nyo na lang. Pero nakalabas din naman ako kasi legit naman yung trip ko. May dinaan lang kasi ako eh. So, yun. Sometimes din, may kapangalan kayo na may kaso, kaya nakakaproblema pag nakakainis. Kasi hindi naman kayo, pero kailangan nyo magpakita ng evidences na kayo ay hindi yung taong yun. At saka, sana, may middle name. Kasi, yung sister ko nangyari yun dati. So, na may kapangalan siya. Buti lang, kami family, so nakaalis kami ng bansa. Next thing is, paglabas nyo doon sa immigration, BI, merong scanner doon. Doon tatanggalin yung mga belt, ng digital things nyo. For example, yung inyong, kung ang relo nyo ay digital watch, or yung any electronic sa katawan ninyo, pati belt, tinatanggal yun kasi metal, tutunog. I usually did bring my tumbler. So, usually, kapag dadaan ako doon, wala talang tubig yun. So, ini-empty ko siya. Empty all the tumblers. Wala dapat liquid. Kasi pagdating doon, hindi na-check yung mga pabango, yung mga liquid na mga malaki, yung more than 100 ml, doon na-check. So, nadi-discard yun. So, magdadala kayo ng tumbler, which is very good, kasi nakakatipid din naman kayo pag kumuha kayo ng tubig, dapat empty. Paglabas nyo lang doon sa scanner, may mga water dispenser naman doon na may hot and cold, pwede kayong kumuha, punuin nyo na lang. So, pwede nyo lang iakyat sa aeroplano. Next thing, sa boarding gate. Sa boarding gate, there are times na ang boarding gate nyo, medyo may katabi kayong ibang, airline company or pares na airline, pero iba yung flight, ibang lugar ang pupuntahan. Make sure na yung tinitingnan nyo ay yung flight na pupuntahan. Baka nakatayo na silang lahat, naiwan ka pa. So, yun. Also, pagdating mo doon sa bansang pinuntahan mo, okay, lumapag na kayo doon sa lugar kung saan kayo pupunta, sa bansang pupuntahan nyo. Upon arrival, mag-eSIM kayo kung meron kayong ng eSIM. So, you can connect through internet. Kasi uso na ngayon yung Wi-Fi na mobile. Ako, I use SIM cards para dun sa isang phone ko. So, yun ang ginagamit ko para makakonect ako online. Kasi minsan, use the Google Map or the Waze or whatever na kailangan ninyo, city mapper kung kayo ay nasa ibang bansa para hindi kayo mawala at alam nyo kung saan kayo pupunta. So, yun. Kumuha kayo ng SIM card sa pupuntahan yung lugar or Wi-Fi. So, yun ang another advice ko. Also, always, sa ibang mga airport pala, kung mag-layover kayo, for example, sa Dubai, meron silang shower area. So, pwede kayo maligo, you can change your clothes if you want to. Sa Bangkok naman, sa DMK, I think, meron silang mga capsule, maliban doon sa lounge na pwede nyong gamitin. Medyo mura-mura yung capsule, bed capsule na ginagamit nila. Kung kayo ay gusto niyo magpahinga, gusto niyo matulog, and ma-refresh kayo. So, yon. And also, kung gusto niyo na makapagpahinga, makatulog ng konti, makakain in one, may mga lounge, you have to pay lang, kung magkano, and para makapagpalit din kayo at makapagpahinga. There are also places sa ibang bansa na medyo magugulat kayo kasi iba yung unang-unang iba yung culture, iba yung nila, yung pamumuhay sa atin. Katulad sa Europe, wala silang bidet. So, they use tissue paper. Yun, matsanay kayo doon. Another thing is in other Asian countries na napuntahan ko, they use the Asian squat. Yung wala silang bowl, naka-squat ka. Pag public restroom yun ha. Pero sa naman sa hotel, yung normal princess seat kayo. So yon. I think that's all. Kung meron man akong nakalimutan, please type on the comments below so I can talk it out next time. So, thank you guys for watching. I hope you like this vlog and please continue to support me. I hope you learn from this. Thank you. Have a nice day. Bye.